أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى من القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله كبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tunay na ang papuri ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinupuri natin siya at inihinga ng tulong at kapatawaran. Tayo ay nagpapakupkop kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Sino man ang gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang sino man ang makapagliligaw sa kanya. Wa may yudlil fala hadiya lah. At sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang sino man ang makapaggagabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin, tunay na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo ni Allah. Naway pagkaloob ni Allah ang pagpapala at kapayapaan sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan, at sa lahat ng taong sumusunod sa tamang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay araw ng Jumaa. Araw ng Jumaa na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna yawmul Jumaati yawmul Eid." Na ibig sabihin, tunay na ang araw ng Jumaa ay ang araw ng pagdiriwang Eid. At sinabi pa niya sa ibang hadith, "Khairul yawmul tala'at alayhi syamsun yawmul Jumaat." Ang pinakamabuting araw na sumikat dito ay ang araw ng Jumaa, Friday. Nakatotohanan mga kapatid, ang kainaman ng araw ng Biyernes, Yawmul Jumaa, ito ay ang pinakamahalagang araw sa isang linggo. At ito ang Yawmul Jumaa. Ito ang araw ng paglikha at ito ang araw ng paggunaw ng mundo. Kaya mahalaga
na malaman ng isang Muslim ang importante sa araw na ito o lalo na ng isang mananampalataya. Kaya naman, kabilang sa mga pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay patungkol sa pagkakapatiran, dahil ang ating paksa sa araw na ito, pagpapaalala sa ating kapatiran ngayong Yaumul Jum'ah, ay ang patungkol sa pagkakapatiran. Ang pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam ay isa sa pundasyon at palatuntunan ng Islam, ay ng pagpapatupad ng kapatiran sa pagitan ng mga Muslim at pagpapalaganap ng pagmamahalan sa pagitan ng bawat isa, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Nakatotohanan na ang tunay na magkakapatid ay yung mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aslihu baina akhawaykum, at ayusin ninyo ang pakikisalumuha sa inyong mga kapatid. Wattaqullaha, at katukutan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la'allakum turhamun, at dito ay kakaawang kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu khul muslim, ang Muslim ay kapatid ng kanyang Muslim. Kaya aking mga kapatid, katotohanan, ang matibay na pundasyong ito, ang pagkakapatiran, ay nagtataglay, nagsasabatas ng karapatan at obligasyon ng tungkulin mula sa bawat isa, na sinabi ni Allah sa Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Sila ay kayong mga mananampalatayang lalaki at mga mananampalatayang babae, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ay tagapangalaga ng bawat isa. Awliya, ya'muruna bil ma'ruf, nag-uutos sila ng kabutihan, wa yanhauna 'anil munkar, at nagbabawal sila ng kasamaan. Wa yuqimuna as-salah, itinatayo nila ang pagdarasal. Wa yu'tuna az-zakah, nagbibigay sila ng obligadong kawanggawa. Wa yuti'una Allah wa rasuluhu, at sumusunod sila kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika sayarhamuhumullah, sila yung mga taong kakaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizul hakim, katotohanan, ang Allah ang kataas-taasan, ang ganap na maalam. Kaya katotohanan mga kapatid, ang siyang nagdadala sa isang mananampalatayang Muslim patungo sa mga gawaing ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Na ibig sabihin, katotohanan na hindi naniniwala ang isa sa inyo hatta yuhibba li akhihi, hanggat hindi niya ginugusto o minamahal para sa kanyang kapatid, ma yuhibbu li nafsi, ginugusto o minamahal niya para sa kanyang sarili. Kaya katotohanan mga kapatiran, ang pagkakapatiran ay siyang nagpapatibay ng katapatan sa ating mga puso. Pagkakapatiran upang makagawa ang Muslim ng kaayusan, kabutihan at nag-iiwas sa kanila patungo sa kasamaan at pagpinsala sa bawat isa. Kapatiran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairil maktasabuna faqad istamalu buhtana wa ithman mubina. Sila yung pumipinsala sa mga mananampalatayang lalaki at babae. Katotohanan, sila ay nakagawa ng kalapastanganan wa ithman mubina, at matinding kasalanan. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ibang hadith, al-muslimun man salimul muslimuna min lisabihi wa yadihi. Katotohanan, ang Muslim ay siya na sa kanya dila at kamay ay panatag at ligtas sa kanyang kapatid na Muslim. Kaya katotohanan, ang pundasyon ng Islam na nagpapalakas sa ugnayan ng bawat isa sa loob ng nasasakupan o pamayanan, at nagiging dahilan ng pagpapaalala
ng bawat isa patungkol sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, katotohanan na ang pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam ay isa sa malaking bahagi ng Islam. Nasasanay ang isang Muslim sa pakikisalamuha sa kanyang kapatid na Muslim. Ganon din sa kanyang pamayanan o nasasakupan. Nasasanay din ang isang Muslim ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkikipagkapatiran na ito. Isinasagawa ito ng isang Muslim na parabang kagaya ng paggawa sa isang obligadong bagay. Isinasagawa ng isang Muslim ang pagkakapatiran hindi dahil sa kung ano ang meron ng kanyang kapatid, mataas na posisyon, impluensya, kapangyarihan, mapera, mayamang kilala. Hindi niya ito sinasagawa, bagkus ito ay sinasagawa niya alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nililinis niya ang kanyang intensyon. Dahil katotohanan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal amalun bin niyat. Innamal amal, ang lahat katotohanan ang gawa. Ang lahat ng gawa ay nakabase sa niyat. Innamal amalun bin niyat. Anong dahil dito ay nagiging matibay ang pamayanan ng Muslim na naayon sa batas ng Islam. Sinusuportahan nila ang bawat isa na para ba gusali na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'minin kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Na ibig sabihin ang mananampalataya ang Muslim ay para gusali. Gusali na sinusuportahan nila ang bawat isa. Nagtutulungan sila at pinagdikit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang daliri at inahilin tulad dito. Kaya katotohanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkakapatiran ay nagdudulot ng pagpaparaya sa bawat isa. Ang pag-aawa sa isa't isa, ang pag-unawa at pag-intindi na para bang mga pag-uugali na patungo sa ikalulugod ni Allah na ginawa at tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi sa pinakamalapit na kahulugan, ang halimbawa ng Muslim mula sa pagkakaisa ay isang katawan na kapag ang isang bahagi ng katawan ay may nararamdaman na sakit, ay mararamdaman niya ito ng buong katawan. Subhanallah. Subhanallah, nararamdaman niya kung ang isang kapatid ay may problema, ito ay ramdam niya. Kaya sa ganon, sila ay nagtutulungan. Kaya aking mga kapatid, isa sa paraan ng pagpapatibay sa ating pananampalatayang Islam ay ang pangangalaga sa mga batas na ibinigay na ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagdudulot ng pagkakaisa sa bawat Muslim at ang pag-iingat sa hakbang ng mga taong may galit sa Islam na pinipilit nilang paghiwa-hiwalayin ang pagkakapatirang ito. Nagpapakalat sila ng mga bagay na nagdudulot sa hindi pagkakaintindihan ng bawat Muslim, ng bawat isa at pag-aaway ng mga Muslim. Sinabi ni Allah sa Quran sa pinakamalapit na kahulugan, o kayong mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong gawing awliya, tangapangalaga, taong pakamamahalin at gagawing tagapagtaguyod ang mga walang pananampalataya, mga musyrik, mga kufar, pagkakatiwalaan nyo at pagsasabihan nyo ng mga lihim bukod sa mga mananampalataya. Dahil hindi sila titigil hanggat hindi kayo mapapahamak at natutuwa pa sila kapag may nangyayaring masama sa inyo. Subhanallah. At lumilitaw ang tindi ng kanilang pagkagalit sa kanilang mga salita, subalit ang anumang kinikimkim nila ay kanilang kalooban na put at galit sa inyo ay lalong matindi. Kaya katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin sa panahon na meron tayo ngayon ay ang pagkakawatak-watak at pagkakahiwa-hiwalay ng ating kapatiran mga Muslim na nagdudulot ng hindi pagkakaisa hanggang sa ang isa sa atin ay mga kapatid na Muslim ay humantong na sa pagtataas ng kanilang sandata o patalim laban sa kanyang kapwa Muslim. Na kung saan ito ay hindi kinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ito hindi rin
hindi naayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At taliwas din ito sa itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Man hamala alayna silaha falaysa minna." Sino man ang magdala ng patalim para pinsalain ng kanyang kapwa, falaysa minna, hindi nabibilang sa atin. At kanya pang sinabi sa pinakamalapit na kahulugan, huwag niyo itutok ng isa sa inyo ang kanyang sandata sa kanyang kapatid na Muslim. Katotohanan, hindi niya alam na baka ang Satanas ay mag-udyok sa kanyang kasamaan at maituloy ito sa kanyang kamay at maaring dahil dito ay mapunta siya sa impyerno wa iyada billah. Kaya kapatid, mga minamahal na kapatid, magulang, pananampalataya, ay iwasan natin ang mga bagay na nagdudulot sa pagkakawatak-watak at nagdudulot sa hindi pagkakaisa ng kapatiran. Iwasan din natin ang mga bagay na magdadala sa atin sa malalang pagsubok, fitna. Iwasan din natin ang mga gawain magdudulot sa pagkasira at mga gawain na magdudulot sa kasamaan at sa pagdanak ng dugo. Na nagdudulot sa pagmamalabi sa kapwa, paglapastangan sa karapatan, pagsira sa puri ng ating mga kapatid sa Islam, habang ang kalaban ng Islam ay nakatingin at sa atin at masayang nanunood sa resulta ng kasamaan na kanilang naidulot. At ito ang mga bagay na na nangyari sa ating nasyon. Ang inggit na nararamdaman ng kalaban ng Islam, ang kanilang intensyon upang magkawatak-watak ang mga Muslim. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa sa mga dahilan na matinding pagsubok, fitna na kinakailangan nating iwasan o pag-ingatan ang pagbimigtang ng paglabas sa Islam ng ating kapatid. Na sa ating sariling kapatid na Muslim, yung magtatakpir ka, yung imumurtad mo sila na walang matibay na katibayan na nagmula sa banal na Quran o mula sa sunnah ng katuruan ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana fadhalikal muslimu alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasuli." Sino man ang magdasal kagaya ng pagdarasal natin, wastaqbala qiblatana, at humarap sa direksyon ng kibla natin, wa akala dabihatana, kumain sa mga hayop ng ating inaalay para kay Allah, halal na pagkain. Katotohanan, siya ay Muslim na kung saan ay nasa kanyang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala wa dimmatu rasuli at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kanya pang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim haram damuhu wa malahu wa irdu. Ang ibig sabihin, ang Muslim na kapwa niya Muslim ay haram, pinagbawas sa kanyang dugo, kayamanan, puri at ari-arian. Kaya mga kapatid, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga palatandaan, gabay, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at kasiyahan ay ang pagiging dahilan mo upang magkaisa ang Muslim. At isa naman sa palatandaan ng pagkaligaw at pagkalugi ay ang magiging dahilan mo upang masira ang mga Muslim. Pagiging dahilan mo upang magkahiwa-hiwalay ang Muslim. Nagiging susi ka ng kabutihan sa pagitan ng Muslim, o ang isa naman ay nagiging susi ka ng kasamaan sa pagitan ng Muslim. Kaya naman, kung hindi ka man maging dahilan ng pagtaas ng iman ng iyong kapatid, ay huwag ka naman sanang maging dahilan ng pagbaba ng iman ng iyong kapatid sa pananampalatayang Islam, na sinabi ni Allah sa Quran, "Faaslihu bayna akhawaykum." Ayusin niyo ang inyong hidwaan sa pagitan ng inyong magkakapatid. Na sinabi pa ni Allah sa Quran, wa aslihu datal bainikum, at ayusin niyo ang ugnayan ninyo sa bawat isa. Na sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah?" Qalu bala. Qala islahu datil bain. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin ko ba sa inyo ang isang bagay na mas mainam pa
min darajati siyama was salati was sadaka, na mas mainam pa ika sa pag-aayuno, sa mga sala at mga kawang gawa? Kanilang sinabi, opo. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, islahu datil bain, na ang ibig sabihin ay ang pag-aayos eka ng inyong ugnayan. Mas mainam pa eka sa sala, sa sadaka, sa pag-aayuno. Kaya naman, mga kapatid, kapatid ay katotohanan, sinisigurado ng Islam, ang pagiging bawal na magpagtatanim ng galit at puot sa ating kapatid na Muslim. Ipinagbabawal din nito ang pagdudulot ng gulo at away sa bawat isa na magdudulot ng malaking kasiraan sa kalupaan. Ano yon? Yung fitna na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tagabadu, wala tadabaru, wala tahasadu, wala taqata'u. Na ibig sabihin, wala tagabadu, huwag eka kayong mag-away-away, wala tadabaru, at wag eka kayong magkaroon ng pagkakainggitan, wala tahasadu, at huwag kayong magkaroon ng malalang pagkakasalungatan, at wala taqata'u, at huwag nyo ekang putulin ang inyong relasyon sa bawat isa. Babalik pa rin ito sa sinabi ni Allah, faaslihu bayna akawaykum, at ayusin ninyo eka ang inyong hidwaan sa pagitan ng magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuftahu albabul jannati yawmul ithnin wa yawmul khamis wa yughfaru likulli abdin muslimin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bainaha akhi shahna'u fayukalu anziru hadaini hatta yastaliha. Ang ibig sabihin, sa pinakamalapit na kahulugan, binubuksan eka ang pintuan ng paraiso sa araw ng Lunes, Yawmul Ithnain, at sa araw ng Martes, Yawmul Khamis, araw ng Martes, at pinapatawad eka ng Allah mula sa kanyang alipin na hindi sumasamba ng iba liban sa kanya ang kanilang mga kasalanan, maliban na lamang sa dalawang taong ito. Sa isa't isa na sasabihin ng Allah na ihuli mo eka ang dalawang ito hanggang ang dalawang ito ay magkapatawaran. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Magkapatawaran. Bumabalik pa rin ito sa sinabi ng Allah, faaslihu bayna akawaykum. Ayusin niyo eka ang ugnayan sa bawat isa. At nararapat lamang sa isang mananampalatayang Muslim na ingatan niya at pangalagaan niya ang kanyang puso mula sa pagkakaroon ng galit o puot. Kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit pa magkaiba ang kanilang opinyon sa ibang bagay, na nararapat sa bawat isa na mahalin niya ang bagay na makapagdudulot ng kabutihan at kapakinabangan sa kanyang kapwa Muslim. Na sinabi na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan, sino man eka ang may gustong mapalayo mula sa impyerno at makapasok sa paraiso, ay huwag niyang hayaan na siya ay mamatay maliban na lamang na siya ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. At magdudulot siya para sa kanyang kapatid ng kabutihan, kagaya ng pagkugusto niya na makatanggap ng kabutihan mula sa iba. Kaya naman, sa huling sermon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang paglalakbay sa Makkah, nabanggit niya ang tungkulin at hangarin na nararapat sa isang Muslim. Isa sa mga importanteng hangarin at tungkulin na ito ay ang pagpapahalaga sa pagsasakatuparan ng pagkakapatiran sa pagitan ng Muslim, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan, katotohanan, ipinagbabawal sa inyo ang paglapastangan at pagmamalabis sa mga kayamanan, mga sarili at puri at ng bawat isa eka sa inyo, kagaya ng pagbabawal ng pagsasagawa ng mga bagay na hindi mabuti at masasama sa araw na ito, sa lugar na ito at sa buwan na ito, at ang pamiminsala sa isang mananampalataya ay isang malaking kasalanan
malaking kasalanan, wa'yadu billah, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nasa kanyang tatlong bagay na ito, katangian na ito, siya ay isang mapagkunwari, lapastangan, na kahit na siya ay mag-ayuno, magdasal, at maglakbay tungo sa Makkah, kanyang sasabihin na siya ay Muslim. Ako ay Muslim. Una, kapag siya ay nagsalita, Ida haddat kadab. Al-kadab, sinungaling. Kapag siya ay nagsasalita nagsasalita, siya ay nagsisinungaling. Kadab. At pangalawa, wa'ada akhlaq. Na ang ibig sabihin ay kapag siya ay nangako, hindi niya ito tinutupad. At ang pangatlo, kapag siya ay pinagkatiwalaan, kanya itong sinisira. Wa idha ittumina khan. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo pinapaalalahanan ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maging mabuti sa ating kapatid sa pakikitungo, pagsasalita, at sa anumang gawa. Kaya naman aking paalala, una sa aking sarili at sa inyong mga minamahal na kapatid, pananampalatayang Islam na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akil muslim, akil mu'min. Na ang ibig sabihin, ang mananampalataya ay salamin ng kapatid niyang mananampalataya. Na ang ibig sabihin nito, ang Muslim, mu'min, ay magsisilbi na tagapayo sa kapwa niyang Muslim. Akayin ito at paalalahanan sa mga bagay na ikabubuti at ipaluyo siya sa mga bagay na ikakasama at ikapapahamak niya. Waqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang katotohanan, isa sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagkakapatiran mula kay Abu Hurairah radhiyallahu an, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la zilla illa zilluhu. Na ang ibig sabihin 7 uri ng tao na ilalagay ni Allah sa kanyang lilim sa araw na walang lilim maliban sa lilim ni Allah, yawma la zilla illa zilluhu, maliban sa lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung babanggatin lang natin ang pang-apat na may kinalaman sa pagkakapatiran ay ang pang-apat. Ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Warajulani tahabba fillah, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi." Ito yung ibig sabihin, dalawa ang tao na nagmahalang kay Allah subhanahu wa ta'ala, tahabba fillah, ijtama'a alayhi. Sila yung mga nagsama kay Allah. Nagsama, nagkakilala para kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa tafarraqa alayhi, at pagkatapos ay naghiwalay sila para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi pa sa ilang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu yawmul qiyamah aynal muttahabbuna bi jalali al-yawma udilluhum fi dhilli yawma la zilla illa zilli. Na ang ibig sabihin, sa araw ng pag-hukom, tatawagin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga nagmahalan sa Kanya, nagmahalang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa muling pagkabuhay sa araw ng pag-hukom, aynal muttahabbuna bi jalali, nasaan yung mga taong nagmahalan para sa akin, alang-alang sa akin, at sasabihin na ngayong araw na ito, yawma udulluhum fi dhilli, na pasisilungan ko sila sa aking lilim,
yawm wala zilla, na walang lilim, na walang sa araw na yon ay walang ibang lilim illa zilli, kundi ang aking lilim, ang lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ang mga napakinggan natin, nasaksihan natin sa mga araw na ito, mga binitawang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga ipinag-uutos sa Islam, ay inuobliga tayo na sundin ang mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga palatandaan ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Allah sa Quran, wa'udhu billahi minasyaitanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'unni. Sabihin mo Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah, sabihin mo kung tunay niyo minamahal si Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'unni, sundin niyo ako. Ang ibig sabihin ay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil marami sa ating mga Muslim nagsasalita na mahal nila si Allah, sinusunod ko si Allah, pinapakinggan ko ang kanyang aklat ng Quran, ngunit hindi niya sinusunod ang mga batas, ang mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa mga ni'matul Islam, na mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng reliyong Islam. Pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Kaya naman hanggang dito na lamang ang aking paalala, una sa aking sarili at sa inyong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo magduwa, dahil ang pagduduwa sa araw ng Yawmul Juma'a ay higit na mainam sa araw na ito. Isa sa pinakamainam, ibadallah, innallaha malaikatahu yusallu ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا وأستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق ركابنا من النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذي شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.